unang-una, medyo konti na kasi boses ko nakitira. Nagmula ko doon sa bata sa pambansa, hanggang doon sa Liwasang Bonifacio, hanggang doon sa Mendiola. Kaya iibahin ko naman ang aking mensahe ngayong gabi. Okay? Okay! Today is a gift to each and every one of us. Bakit nabanggit ko yun at nasabi? Dahil tonight is not an accident. Kaya nandito tayong lahat. There is a plan of God sa lahat ng mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga nandito ngayon. Okay ba kayo dyan? Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sa buong mundo! Ang Pilipinas ay nag-umpisa pa sa paghahari ng mga Espanyol sa loob ng 377 years. Nabanggit kanina nung isang nagsalita dito na hindi nakukuha yan sa dami. Hindi nakukuha yan sa quantity. Nakukuha yan sa quality. Bakit? Sino ang lumaban sa 377 years sa mga Spaniards? Isang tao lamang. Sino siya? Si Dr. Jose Rizal. Alam ba ninyo yan, mga kabataan? Kasi pinagkait na sa inyo yung istorya na yon. Dahil wala na yon sa curriculum ng DepEd. Okay ba kayo dyan? Si Jose Rizal ay lumaban para makalaya tayo sa mga Spaniards. At binili tayo ng Amerika sa loob ng 14 years. Nang pagsakop ng ating Amerika, nagkaroon ng Treaty of Paris. Na ngayon, yun na ang ating hinaharap na problema. Bakit? Bakit ko nabanggit yun? Dahil yung Treaty of Paris ay meron lamang visa na 80 taon. Ang ito ay matatapos sa susunod na 2026. Alam niyo naman ang Amerika, di ba? Na nagkaroon na tayo ng kalayaan noong July 4, 1946. Pero hindi tayo nagkaroon ng tunay na kalayaan dahil pinapakialaman pa rin tayo ng ulan ng mga panahon na yun. Kaya lahat ng Pangulo na iniluklok natin na hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng Amerika ay ipinapagsak nila katulad ng ating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Kaya yun ang problema natin ng mga Pilipino. Dahil tayo ay napudol noong 2022 ni Bongbong Marcos. Isa ba kayo sa napudol? Isa ko sa napudol. Kaya nandito ako ngayon para bawiin ko! Bawiin ko marinig mula Pilipinas at sa buong mundo na si Bongbong Marcos na pinili natin maging Pangulo ay hindi siya karapat-dapat na maging Pangulo ng bansang Pilipinas. Bakit? Bakit hindi siya karapat-dapat? Dahil siya ay adik! Tarantado! Ano ibig sabihin ng adik?
acronym ng adik is A-D-I-K. Adik sa droga, adik sa korupsyon, adik sa kidnapping, at marami pang iba, lalong-lalo na ang hindi siya karapat-dapat na pinuno ng bansang Pilipinas dahil sa pakikipagsagwanan niya sa Amerika na kung saan hindi ba nyo alam ng Amerika noong October 2, 2025 taong kasalukuyan bagsak ang kanilang economy. So yun ang dahilan kung bakit nag-i-interest sila na maipasa uli o pumayag si Bongbong Marcos para ma-extend yung Treaty of Paris na magtatapos sa susunod na taon. Ang alam ba ninyo, magmula nung umupo si Bongbong Marcos noong 2022 dahil sa pakikipagsagwanan niya sa Amerika, dumami na ang bases natin sa Pilipinas. Nag-umpisa silang maglagay sa Kalayaan Island. Kung noong 1998, pinalayas sila dito, naiwan na yung Subic, naiwan na yung Clark, naiwan na yung Cavite. Ngayon, halos 35 bases na meron sila dito. Dahil papayag ba tayong mga Pilipino na mangyari yung nangyari katulad ng Ukraine? Papayag ba kayo na milyong-milyong Ukrainian ang namatay? Hindi kayo papayag! Dahil yun din ang plano nilang mangyari. Dahil gusto nilang makuha pa rin yung pinaka-powerful na bansa sa buong mundo. At ang number one nilang kalaban ay China. Kaya hindi kayo papayag. Gagawin tayong sardinas. Gagawin tayong sacrificing lamb. Dahil sa ngayon, ang Amerika ay sunod-sunuran ang ating presidente Bongbong Marcos sa pakikilandi ng CPP-MPA. Alam nyo naman, ang mga CPP-MPA, saan pa nabubuhay yung mga yan? Saan pa kumukuha ng pondo yung mga yan? Namatay na yung leader nila, si Joel Sison sa Netherlands. Kung saan nila dinala si Rodrigo Roa Duterte, doon rin nila dinala para hindi makakilos. Para sa 2028, kung hindi tayo magkaisa, umpisang ng gabing ito, kung wala tayong gagawin, mangyayari ang kanilang mga hindi magandang plano sa ating bansa. Ay ang inyong lingkod, nandito ako sa inyong harapan ngayon. Nakikiusap ako na lahat ng mga Pilipino, hindi lang natin i-share yung mga nasa Facebook, kundi gawin natin in action. Huwag natin panghinayangan yung oras na nandito tayo. Dahil ito ay maririnig. Ang prayer ko dyan ay isa lang naman eh. Ang problema natin, hindi maraming tao. Isang tao lang problema natin. Yung puno! Kung bakit sa puno, dapat putulin! Dahil yung puno, namunga ng maraming masamang sanga at namunga ng maraming bunga. Kaya yun ang resulta ng ating dinadanas ngayon dito sa bansang Pilipinas. Hindi lang korupsyon ng flood control. Lahat ng klase
Nandyan ang manufacturing ng pera. Pumunta kayo sa Westcom, nandyan din ang manufacturing ng pera. Pero lahat ng ginagawa nila ay hindi ayon sa kapanganakan, lalong-lalong na ang mga mahihirap na mga Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Kaya sa inyo pong lahat, magkaisa tayo, hilingin natin na ibagsak na, mag-resign na. Kung hindi man mag-resign yung Pangulo natin, na ang sabi ko dyan, ang acronym dyan, adik. Adik sa droga, adik sa kapangyarihan, inutin, at kidnapping, at lahat na ng masasamang mga gawain ng isang Pangulo